Salvation. Ano ba yung salvation na yan? Mula sa salitang Latin na salva, meaning to be saved or safe. Sa atin din po sa Tagalog, di ba ginagamit natin yan na limbawa may sunog. Sinasabi natin na isalba nyo na yung maisasalba nyo at ayan na malapit na yung apoy. Sa usapang ano ang sasapitin ng tao matapos ang kamatayan, ay napakahalaga yung tinatawag na salvation na maintindihan po natin. Bilang tao, tayo ay nanganganib sa kapahamakan sa impyerno dahil lahat po tayo ay makasalanan. Ikaw po, ako, tayong lahat. Walang exemption. Tayo po ay makasalanan. Malinaw sa Roma 3:23 sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. At ang kasalanan pong iyan ay mayroong kabayaran sa Roma 8:23 sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ang kamatayan pong iyon ay hindi lamang tumutukoy sa pisikal na kamatayan, kundi sa pangwalang hanggang pagkakawalay ng tao sa Diyos, kung saan ang Diyos ang siyang bukal ng buhay. Yung pagkakawalay, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit ang Diyos din pong ito ang gumawa ng paraan upang tayo ay maisalba, sa pamamagitan ng pagsugo niya ng kanyang sariling anak, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Alam na natin yan, John 3:16, sabay-sabay. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man na sa kanya ay sumampalataya ay hindi na hatulang mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan, ang kaligtasan o ang salvation ay sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Panginoong Hesus. Nananampalataya tayo sa kanyang ginawa sa krus. Siya'y namatay sa krus para sa ating mga kasalanan, tinubos niya tayo at siya ay nabuhay na muli bilang malinaw na katibayan na ang mga sumasampalataya sa kanya ay bubuhay niya ring muli pagdating ng araw. Kung itutuloy po natin yung talata kanina, Roma 8:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Also sa Romans 10:9-10, speaking of salvation, basahin po natin. That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Napakahalaga na hindi lang po natin naunawaan ang ibig sabihin nitong salitang ito. Ang higit sa lahat po ay magkaroon tayo ng katiyakan sapagkat ang salvation ay ino-offer ng Panginoon para sa lahat. Kung ikaw po ay hindi pa tiyak sa kung ano po ang iyong sasapitin matapos ng buhay na ito, sa totoo lang lahat naman tayo po ay walang katiyakan sa ganang ating mga sarili. Subalit ang Panginoong Diyos po ay nag-offer ng solusyon at hindi po natin ito makakamtan sa pamamagitan ng ating mga sariling gawa, kundi sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon kung taos puso po natin itong pananampalatayanan. Kung ikaw po ay hindi pa tiyak at itong video pong ito ay na-encounter mo, maaaring ito po ay gamitin ng Panginoon. Nais kitang gabayan sa isang simpleng panalangin at ikaw po ang mananalangin sa iyong sarili. Ito po ay panalangin ng pagsampalataya. Sige po, tayo po'y manalangin. Sabihin mo po, Ama kong Diyos, sa oras pong ito, ako po ay lumalapit at nagpapakumbaba sa iyong harapan. Sige po, bigkasin natin, sabihin natin, Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng aking pagkakasala. Sa oras din pong ito, Panginoong Hesus, ay sinasampalatayan ng kita ng buong puso. Sinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay sa krus upang tubusin ako sa aking mga kasalanan. Ikaw na po ang bahala sa akin mula sa araw na ito hanggang sa wakas. Amen. Amen.
Yun po ay panalangin na gabay at hindi po isang magic, no? Kundi, pero kung taos puso mo po itong ginawa at tunay ka pong nanampalataya sa Panginoong Hesus, nais mo pang malaman ang tungkol sa kaligtasan na iyan. No, magpatuloy po tayo. Yun lamang po para sa video na ito. Ingat po kayong lagi. God bless you.